dapat po resolbahin na, ilabas na ng Korte Suprema yung kanilang desisyon doon sa naunang petisyon. At tandaan ho ninyo, yung illegal na kinuhang 60 billion pesos na pera ng PhilHealth, hindi po pera constitutional sapagkat malinaw po ito sa ating saligang batas, Article 6, Section 29. Pakibisita po ninyo yung Article 6, Section 29. Hindi po maaaring pakialaman yung mga pera o buwis na intended for special purpose ay hindi po pwedeng pakialaman at hindi pwedeng gastusin sa iba pang mula po ngayon ay magbubukas formal. Officially, nagsimula na po ang 20th Congress. Hindi po matitigil ito at patuloy po magiging relevant na papanahon at akma ang usaping ito hanggat hindi po nare-resolba yung mga pending petition before the Supreme Court. Marami pong kaso, dapat po resolbahin na, ilabas na ng Korte Suprema yung kanilang desisyon doon sa naunang petisyon. At tandaan ho ninyo, yung illegal na kinuhang 60 billion pesos na pera ng PhilHealth. Hindi po pera ng PhilHealth yun. Pera nyo po yun. Pera ng mga miyembro ng PCCI, pera ng mga empleyado, ng mga kumpanyang miyembro ng PCCI, pera po yan ng ordinaryong Pilipino. Kinuha ng national government sa ilalim ng administrasyon ni Bongbong Marcos mula PhilHealth yung 60 billion pesos. Marami nag-question, illegal and constitutional sapagkat malinaw po ito sa ating saligang batas, Article 6, Section 29. Pakibisita po ninyo yung Article 6, Section 29. Hindi po maaaring pakialaman yung mga pera o buwis na intended for special purpose ay hindi po pwedeng pakialaman at hindi pwedeng gastusin sa iba pang bagay, sa iba pang appropriation, except for that special purpose for which it was specifically or specially collected. Hindi po pwedeng galawin yon. Nagkaroon na po ng ilang mainit at malalimang oral argument at hearing dyan sa Korte Suprema. By now, tapos na po supposedly yung kasong dyan, yung nauna, yung sa 60 billion pesos na PhilHealth na kinuha ng Marcos administration mula sa mga kontribusyon ng manggagawa. Dapat yan ay ilabas na. Ganon din, meron din pong nakabinbin na kaso patungkol sa PhilHealth. Sa tingin ko po, tatlo eh. Meron po yung pinakahuli, yung final po ng grupo ni dating Secretary Liling Briones, patungkol din po sa zero funding naman na binigay sa PhilHealth ngayon 2025. Ulitin ko yung 60 billion kinuha ng gobyerno ng administrasyon ni Bongbong Marcos ay noong 2024. Pera nyo po yun. Pera po yun ng mga miyembro at kasapi ng PCCI. Pera po yun ng mga empleyado ng mga kumpanyang miyembro ng PCCI at higit sa lahat, pera po yan ang ordinaryong manggagawa. Pati waiter, pati yung mga nasa service industry, pera nyo po yun. Hindi pa ho na-actionan yun, hindi pa ho na-actionan pero wala pa pong desisyon. Yung isang kaso, meron pong i-final, last month lang ho yata, yung grupo ni Secretary Liling Briones, tungkol naman po sa zero budget na ibinigay sa ngayong 2025 national budget sa PhilHealth. Wala pong binigay na pondo sa PhilHealth. At bukod po riyan, may nauna pang dalawang kaso. Hindi ko na po kilala yung isang kasong kung sino nagsampa. Yung isa ho ay i-final ni Dr. Tony Liachon. Patungkol din po sa zero funding na natamo ng PhilHealth ngayong 2025. At bukod po dyan, pwede naman po kasing i-consolidate yung tatlong kasong yan at isa lang naman ang isinisigaw niyan. Illegal, unlawful, unconstitutional yung pagbibigay ng zero funding sa PhilHealth ngayong 2025. At on top of that, meron pa po tayong pending case na isinampa kami po ni Congressman Sid Ungab at ilang pang mga kilalang abogado sa Korte Suprema yung ating pong hinihiling na ideklarang unconstitutional itong 2025 national budget sapagkat hitik, siksik, liglig, umaapaw sa korupsyon. Nariyan na ipinakita natin na yung mga blankong items sa Vice-Cam report, nakita natin yan, inilahad natin sa inyo at ipinakita din natin nung itinatanggi pa rin patuloy na mali daw ho kami at pirmado yung enrolled bill, naglabas kami ng isang certified true copy ng aming pinangahawakan na yung i-file po nila doon sa Legislative Archive section ay wala pong pirma yung enrolled bill. Kaya mahirap mong sabihin na pagka may conflict po yung napirma na naging GAA, yung ating national budget, you have to go back and consult the enrolled bill. Ang problema, wala pong enrolled bill sapagkat wala pong i-final na pirmado ng
presidente ng Senado, nung Senate Secretary, wala pong pirma ng Speaker of the House at ng Secretary General ng House of Representatives yung nakafile sa archive section or division ng House of Representatives mismo. At yan po ay sertipikado. Kanya po si Placido Piloso po, shout out attorney, mabuhay ka Placido, at talaga naman nasa campaign mode pa rin si Placido pag nagsasalita, wala akong lowering of the volume ang tinig ni Placido. Mabuhay ka Placido, at ganoon din kay Verdel, mabuhay ka Verdel. So yan po yung ating pag-usapan dahil talagang dapat iresolbahin na po ito ng Korte Suprema. July na po ngayon at ilang araw mula po ngayon ay magbubukas formal. Officially, nagsimula na po ang 20th Congress. Nung tanghali po ng June 30, 2025. Nagsimula na po yung termino ng mga miyembro ng 20th Congress. Pero yung formal opening, magaganap po ito ilang araw mula po ngayon. At ito, ang highlight po nito ay yung SONA, yung State of the Nation Address. Alam naman natin, naghahanap sila ng maire-report. Kanya pinepuwersa yung 20 pesos kada kilo ng bigas. After 3 years, at syempre, kung ano-ano pang pinipilit nila, may report lang ho sa taong bayan. Naging busy ho sila sa pamumulitika, sa political persecution, sa paghigop ng pera ng mamamayang Pilipino, sa pagpasa ng mga immoral, illegal, invalid laws, specifically and especially ang ating national budget. Kanya po, dapat pag-usapan, malinaw po, kaya namin pagkat kinikilala namin ang independence at otoridad ng Korte Suprema. Tatandaan ninyo, sa hakbang ng maisog, we have all been for the upholding, for the respect, and for the defense of our Constitution. Ating ipagtanggol, itaguyod, protektahan, at depensahan ang ating saligang batas. At dahil kinikilala natin ang supremacy of the Constitution, tayo ay tumakbo sa Korte Suprema bilang co-equal and independent branch of our system of government. Sana naman ay magpatuloy ang mga nakabinbing kasong dyan, i-consolidate, magkaroon ng hearing, ng oral argument, at yung magiging desisyon o resolusyon ng Korte Suprema dito sa naunang kaso na, yung kaso sa PhilHealth, yung 60 billion na kini-question din. Sana po yan ay ilabas na rin ninyo bago pa man dumating ang SONA, dahil pag-uusapan na naman po pagdating ng formal opening of the 20th Congress, ang primary po dyan ay ang ating taunang budget. And for 2026, the proposed national budget ay 6.8 trillion pesos. Pakinggan po ninyo ito, PCCI. Sana'y maging aktibo kayo sa pagbabantay, sa tulong din sa Kongreso, sa mababang kapulungan. Nakakatiyak tayo, pangungunahan ito ni Congressman Isidro C. Ungab, ang pagmamatsyag sa proseso ng pagpasa ng budget. Ang problema ho natin mga kababayan, patago po kasi nilang pinagjajagel o pinaglilipat-lipat ang pondo gamit ang otoridad ng Vice-Cam. Nakita po natin yan noong 19 Congress. Yung Vice-Cam po, wala pong authority yan. Makialam sa naipasa na ng Senado at ng mababang kapulungan. Ang purpose po ng Vice-Cam ay i-reconcile lamang yung conflicting figures or probably yung mga nagkamaling paglagay ng halaga doon sa isang item. Yun lamang po yan. Pero wala pong kapangyarihan yan na magpasa o humulma ng sarili niyang taunang budget na lihis doon sa National Expenditure Program o yung panukalang budget na isinusumite ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Wala pong kapangyarihan yung BICAM na yan. Kaya kung ano mang lalabas dyan na itsura ng ating budget na lihis o malayo doon sa isinumiting proposal o request ng tanggapan ng Pangulo, hindi po yan dapat pinipirmahan ng Senate President at ng yung contingent po niyan muna, yung contingent na nagmumula sa Senado at yung contingent na nagmumula sa mababang kapulungan na miyembro ng Vice-Cam, at lalong hindi dapat pinipirma at inaaprubahan yan ng mababang kapulungan at mataas na kapulungan at hindi